Nakahanda namang manatili ng hanggang 1 taon ang Armed Forces ng South Korea sa Leyte. Ito'y para ipagpatuloy ang tulong sa mga sinanta ng Bagyong Yolanda. Ang detalye sa ulat ni Waywaya Macalma. Eksaktong 2 buwan matapos manalasa ang Bagyong Yolanda sa Eastern Visayas, patuloy pa rin ang pagdating ng ayuda mula sa ibang bansa. Ang Armed Forces ng South Korea, kinumpirmang sila ay mananatili sa Leyte ng 1 taon. Ayon kay Major General John Bonafos, dapat sana 6 na buwan lamang ang tour of duty ng Korean Military Force sa bansa. December 28, dumating ang mahigit sa 500 sundalo mula South Korea, lula ng 2 barko na pinangungunahan ni Colonel Chu Lon-lee. Bukod sa mga military contingent ay maraming dalang engineering equipments ang bitbit ng South Korea na gagamitin sa clearing operations at rehabilitation sa Eastern Visayas. Nakahanda silang mag-stay ng matagal-tagal. Siguro pinakamatagal na yung period of 1 year. Of course, sa rehabilitation effort talagang matagal ang trabaho dito. At mas maganda rin na nandito sila sapagkat kulang tayo sa mga kagamitan. Sa Tanawan, Leyte, ang unang misyon ng grupo na kung saan nais ng buong contingent na madaanan na lahat ng mga kalsada at maging ang mga maliliit na kalye. Unang gusali naman ng kanilang aayusin ay ang munisipyo ng Tanawan. Malaking tulong rin ang dalang gamit ng mga Koreano na kung saan ngayon ay ang makinarya nila ang ginagamit sa paghuhukay ng mga gravesite sa Leyte. Maganda rin na nandito sila sapagkat kulang tayo sa mga kagamitan. Tumulong sila, no? Nung nakaraang araw, tumulong din sila doon sa pagpapalibing, no? Yung mga nahuli pang mga nakuha mga bangkay. At malaking bagay ang itulong nila sapagkat ang kanilang equipment ay truck vehicle. Yung pinaglilibingan natin, mass grave site doon, ay malambot ang lupa. Ang karamihan ng equipment ng local engineers natin ay mga rubber tires at ineffective siya para sa ganung trabaho. Kaya malaki ang pakinabang ng South Korean engineering equipment. Dagdag pa ng opisyal, matatag ang relasyon ng dalawang bansa. Katunayan, noong kinailangan ng dagdag na pwersa ng South Korea noong panahon ng Korean War, isa ang Pilipinas sa tumulong. Sa tulong ng Philippine Expeditionary Forces to Korea ay nagpadala ng military contingent ang Pilipinas noong 1950 Korean War, na kung saan kabilang sa ipinadalang sundalo ay ang dating Pangulong Fidel Ramos. Bukod sa South Korea, nagpahiwatig na rin ang military force ng India at Thailand para tumulong sa mga biktima ng Bagyong Yolanda. Samantala, sa huling tala ng National Disaster Risk Reduction Management Council, nananatili sa 6,183 ang bilang ng mga nasawi sa Bagyong Yolanda, habang wala rin nadagdag mga nawawala at sugatan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Waywaya Macalma.